Alam nyo, napakahayop ng tao na to na sobrang ironic kasi hayop din yung ginawa niya ng kahayupan eh. Nangyari ito nitong February 17, 2026 sa isang tulay sa East-West Road, Indang, Cavite City. Kung napanood niyo yung buong video, panigurado, sobrang galit din yung nararamdaman nyo, katulad ko, lalo na kung mapagmahal kayo sa mga hayop or sa mga pusa nga. Ito kasi sa video na hindi ko nga pwedeng ipakita, may isang batang lalaki or adult na lalaki na dumampot nga ng pusang nasa gitna ng kalsada, tapos inano nga niya pababa doon sa tulay. Sinong hayop yung gagawa ng ganyang kasamaan, di ba? Kahit ata si Satanas mapapailing dyan eh. Ewan ko kung yung tugtog ba dito na bagsakan yung magbabagsakan dito, ano na si Chito. Di ko alam kung ayan yung original tugtog na nilagay nga nila doon sa may video, pero the fact na naglagay nga sila ng kanta na tungkol sa pagbagsak just means na sinasadya talaga nila yung ginawa nila. Mo ano pang nakakabwisit dito? Humarap na yan sa mga pulis, tapos puro katangahan yung mga rason niya. Hindi ko talaga masabi kung matanda ba yan or bata. Ano ba yan? Hindi ko pa sure kung anong edad niya, kung bata ba yan or matanda. Pero kung bata or minor yan, naku, ikulong nyo na yan. Kasi kung bata pa lang yan, demonyo na, edi mas magiging demonyo pa yan. Kami nga, ang mga minors na may ginawang krimen, dapat yung mga magulang yung managot eh. Kasi responsibility mo, nabantayan yung anak mo na wag gumawa ng illegal. So kung gumagawa yung anak mo ng ganyan, naku, ikulong mo, tabi mo dun sa aso. Tipin mo sinong nasa katinoan yung mananakit nang walang kalaban-laban, lalo na yung mas maliit pa sa'yo. Tulad ng pulis ba yun itong nakaraan, yung nanipa naman din ng pusa? Yan yung mga taong sa sobrang gusto nga nilang maparamdam na may power sila, na mas malakas sila, pupuntiryahin nila yung mga walang kalaban-laban. Tipos na tayo, kapag nakahanap yan ng mas malakas sa kanila or kapag nahuli yan ng mga pulis, mag-iiyak-iyak yan tapos kung ano-ano pang rason yung gagawin. Sorry po, sorry. Tanga ka pala, ba't mo ginawa yun? Akala ko ba malakas ka? Pangatawanan mo and i-own mo man lang at least yung ginawa mong kasamaan. Tuwang-tuwa ka pa nung video mo pero nung nahuli ka, magdadahilan ka, ayaw mo pa aminin. Ano ba yan? Akala ko ba may bayag ka? O yung kumag na yan, nagdadahilan pa nga yan. Ang dahilan niya, nakita lang nga daw niya sa gitna nga ng kalsada, tapos baka nasagasaan nga daw. And bali sana kung itinabi mo eh. Maganda pa nga sana kung tinabi mo na nga lang sa gilid yung pusa eh. Kasi regardless kung hindi mo nga matutulungan yung pusa, wala kang pera pang veterinaryo, at least kapag tinabi mo nga yung pusa, hindi na siya masasagasaan ulit. Alam mo ano pang iniisip ko? Baka nga mamaya, siya pa yung nakabangga sa pusa na yun eh. Kasi hindi na malayong mangyari yon kasi demonyo siya eh. I've seen stranger things in my life and alam mo yun, mas masama pa siya kay Vecna. Sabi pa niya, akala ko kasi Tegi na eh. Anong Tegi? Tanga ka ba? Kitang-kita mo nakadilat pa na parang si Alvin. Kitang-kita mo doon sa video na hindi na siya masyado nakakagalaw pero nagtitwitch-twitch yung mga legs niya eh. So ibig sabihin, buhay pa yan. Anong pinagsasabi mong Tegi na? Siguro kung yung lola mo or magulang mo ma-stroke, baka ganyanin mo din doon sa may tulay eh. Kasi iisipin mo, ay, Tegi na to, hindi na gumagalaw eh. Demonyo ka na nga, tatanga-tanga ka pa. Kumbaga yung utak mo, mas mababa pa, sa mababa, spaghetti pa. Ito bakit mo iahagi sa tulay? Like I said, pwede mo namang itabi na lang sa gilid ng kalsada yung pusa eh. Tapos nalagyan mo pa ng tugtog na bagsakan, hindi daw sinasadya. Sinungaling. Buang na lang talaga maniniwala sa'yo pare. Tapos nagdadahilan pa siya, ayun yung mas nakakainis dyan eh. Binidyohan mo yan kasi tuwang-tuwa ka sa trip mong mas masahol pa nga sa hayop. Binidyohan mo yan kasi feeling mo kinakul mo, naastig ka. Parang, tignan niya ako, astig ako, ginanyan ko yung pusa sa tulay. Anong astig dyan? Anong nakakatuwa dyan? Kasi kung gusto mo lang talaga itabi or whatsoever or ihulog nga doon sa may tulay, hindi mo naman bibidyohan yan eh. Bakit mo bibidyohan yung ganon? Baka doon sa nag-video din sa kanya, isa ka pang tanga. Kung may ganito kang kaibigan or kapamilya na susuportahan ka pati sa paggawa ng masama, nako Diyos ko po. Imagine yung thought process nila nung pinost nila yan. Tulog mo sa tulay tapos pinost mo pa, aba ang galing. Ang galing, palakpakan natin. Palakpakan natin yung mangmang. Sabi nga ni Smuggles, di ba? Puro flip-top yung reference ko, no? Hindi mo na nga dapat ginawa. Pinagmamalakin mo pa. Again, hindi ako sigurado sa edad ng lalaki na yan, pero just imagine kung adult yan, di nakakaboto na yan. So isipin mo, ganyan ka bobobo, tapos nakakaboto? Yaks! Sana maging matalino yung mga pulis and mag-imbestiga sila ng maayos, kasi obvious naman kung ano yung nangyari eh. Kumbaga kung hindi nila masosolve yan with all these evidences na meron pa nga silang video, wala. Baka ganun lang talaga yung IQ. Kasi it doesn't take a genius to realize kung ano yung intensyon nung lalaking dumampot sa pusa na yun eh.
Sana maging matalino talaga yung mga pulis sa Etivac. Sana seryosohin nila tong kaso na to kasi baka isipin ng mga taong nasa ibang lugar, tinotolerate nila sa Etivac yung mga ganitong kasamaan. Aming red flags na doon sa lalaking nanghulog tapos ang daming butas ng kwento niya or dahilan niya eh. Alam mo yon, kung mag-iimbestiga and gagawin nga nila yung trabaho nga nila na maayos, then easy win na lang talaga na mapakulong yan. By the way, sobrang kudos sa animal welfare group na nag-report nga ng nangyaring ito kasi hindi dapat tinotolerate yung mga ganyang pag-uugali eh. Sana matuloy yung kaso, sana makulong yung hayop na yan, or sana at least malaman ng mga tao kung sino siya para alam mo yon, alam lang talaga nila kung ano or sino yung tunay na mga hayop. By the way, dinugtong ko na lang to, may update na pala sa pusa na ito and boy siya! What a legend! Jackie Chan yarn! Ang taas ng napagbagsakan niya tapos buhay pa siya. Ang cute-cute pa naman oh. Apparently, may mga anghel na veterinary student from CVSU or Cavite State University na kumuha and gumamot nga doon sa pusa na yan. Nagot nga nila yung lahat ng bayad para mapagamot nga yung pusa and ayun, naligtas nga nila. Otek sa mga taga-Etivac, sorry na agad. Akala ko lahat kayo demonyo eh. May mga anghel pa pala. May pangalan na nga rin itong pusa na ito at siya na nga si Meraki and I'm just so glad na safe na nga yung pusa. According doon sa may post, may inflammation or pamamaga nga doon sa mga joints or buto nga ng pusa kasi mataas yung binagsakan niya eh. Pero overall, okay naman na daw siya. Natunayan lang talaga ni Meraki na alam mo yon, cat always lands on their feet. Ayun, sa lalaking ng bato doon sa may pusa, sana makarma ka. Sana makarma din yung pamilya mong gumakampi sa'yo and alam mo yon, makonsensya lang kayo. Kasi kung kamag-anak mo ganyan kahayop, wag mo nalang suportahan. Dapat nga kayo pa magkulong dyan eh kasi alam mo yon, kayo may kilala dyan eh. Sana sa lalaki na yan, huwag ka nang magparami pare, para hindi na dumami yung mga hayop na katulad mo. So yun lang, I'm glad na safe nga si Meraki, and sa mga ganyang klaseng tao, alam mo yun, may paglalagyan din kayo sa impyerno. Yun lang, thank you. Patida hindi pa ako religious, pero para sa'yo, iisipin ko na meron para may pupuntahan ka talaga.